Mga kababayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ang lahat, huwag niyo po muna kakalimutan kahit isang like lang, okay na ho ko doon. Sa kasalukuyan ho ay naging isang ganap na agad na tropical depression or mahinang bagyo etong LPA na dito po sa may bandang silangan po no, o bandang Eastern Visayas. Ito po yung pangalawang low pressure area kaninang umaga na agad-agaran po naging isang ganap na tropical depression. Sa ngayon po ay meron po itong pinaka-updated na lokasyon na 215 kilometers east of northeast of Infanta Quezon. May lakas ng hangin po ito sa ngayon na 55 kilometers per hour at bumubugso naman po hanggang 70 kilometers per hour. May pagkilos po pa northwestward sa bilis po na 25 kilometers per hour. Kung makikita nyo halos didikit na ito sa ating Philippine landmass or sa kalupaan po no dito sa may banda sa malaking bahagi ho ng Luzon. Samantalang ito namang low pressure area na unlikely ay papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility na meron pong lokasyon din. Ito yung nakarang LPA pa 670 kilometers west of Calapan City, Oriental, Mindoro. So hindi na natin ito dapat pangambahan dahil ito'y papalabas na ng par anumang oras. So babalikan natin yan mga kaibigan, tropical depression na yan. So dito muna tayo sa ating tinatawag na forecast weather condition. May mga lugar pa rin kasi tayo na apektado. So ngayong hapon po hanggang bukas sa area pa rin ng Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Quirino at Nueva Vizcaya ay patuloy pa rin makakaranas hanggang bukas. So ito ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po sa tropical depression, no? Yung bagong buong bagyo. Yun po tinatawag na ngayon na bagyong Marisol. So possible impact pa rin ito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Samantalang sa malaking bahagi naman po ng Metro Manila, ilang bahagi ho ng Mimaropa, the rest po ng Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon at the rest ng Visayas ay patuloy pa rin makakaranas hanggang bukas po ito ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po sa trap no ito nga pong tropical depression o extension ng hangin ito nga pong si bagyong Marisol. Possible impact pa rin ang pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman ng Cagayan Valley ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil sa easterlies. Ang easterlies hindi pa siya actually nawawala at nandiyan pa rin ang epekto. Sa area ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM at Saxargen ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil sa muling pagbabalik ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa area ho ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, patuloy pa rin ang maulap na kalangitan dahil pa rin sa easterlies hanggang bukas po yan. So balikan natin mga kaibigan itong banta ng sama ng panahon at meron pa rin tayo nakataas ngayon na heavy rainfall warning. No? So ngayong hapon po hanggang bukas po no, ay meron tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Hapon naman po ng Thursday, sa Batanes, Cagayan at Apayao, meron pa rin 50 to 100 mm na dami ng pag-uulan. So, possible pang magbago yan. Depende sa pagkilos nga po nito nga po si Bagyong Marisol. So, balikan natin si Bagyong Marisol. Sa ngayon, hindi naman ito nakikitaan pa ng magiging banta ng super typhoon category. Pero i-ready pa rin natin ang ating sarili dahil sa posibleng paglandfall nito. Malapit po mga kaibigan dito po no. Nandito kasi siya no sa northeast of Infanta Quezon. So ilang bahagi ng Eastern Visayas, bandang Luzon, Silangan Luzon ay maapektuhan po nitong si Bagyong Marisol. May mga nagtatanong kung magiging malakas ba na bagyo etong si Bagyong Marisol. Sa ngayon hindi pa natin makikita pero kung titignan nyo yung pagkabuo niya, kaninang umaga isang ganap po na medium chance, naging high chance agad at naging isang tropical depression. May tsansa ito na maging tinatawag natin na tropical storm category sa mga susunod na mga oras pero hindi pa natin matitiyak kung ito yung magiging typhoon or super typhoon category. Pero pinapaalala ko ngayon pa lamang maging handa na tayo sa posibleng malawakang banta po ng pag-uulan dulot po nitong si Bagyong Marisol. Sa ngayon yan muna ang pinaka-latest natin and please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.